Yan, kakain tayo. At kakain muna ako. Mamaya na tayo ayan o. Rice with the yung ginataan ko, walang kasahog yan na meat. Ayoko. Kasi puro baboy at manok ang inuulam ko parati. Ayun ako, nakakasawa rin. Pero hindi pwedeng mawalan ako ng baboy dito or meat kasi yung anak ko lumalaki, matakaw yan. Kailangan ko bigyan ng karne para tumangkad pa. Ayan, protein ang kailangan niya. Pero sa akin okay na yun, hindi na ako tatangkad. Ayan, mamaya na tayo magkwentuhan. Hello guys! Andito tayo ngayon at tayo ay magluluto. Ayusin ko muna ang kusina ko, daming kalat. Ayan, ubos na ang gatas. Magluluto ng ginataan. May kalabasa pa ako dyan. Kailangan lutuin ko na. Ayun itong patatas ko. Nagkaka-mold na. Dalian kong lutuin. Kung hindi ko makakain na. Ayan o. Ayan. Kailangan alisin ko to. Hindi ako nagtatapon ng gulay dito. Ito lang naman eh. Tapos, yan. Babalatan natin. Hasain natin yung kutsilyo ko kasi hindi na matagas eh. Hindi na matalim. Ayan. Mura lang to. Bumili kayo ng ganito. Maganda. Ayan o. Tapos nito ang talas nito. Matagal na ko na itong ginagamit eh. Magkano lang to? 100 lang yata dito sa check-out. Ayan, okay na yan dyan. Tapos, yun natin. Ayan, ang talas na. Kanina, hindi ko maano to eh. Tigas ng kalabasa. Ayan. Balatan natin. Tigas ng balat eh. Hindi ko pwedeng, gamitin yung pambalat. Sisira. Kapal pa ng balat kasi. Ayan. Sa mga Cheko, hindi nila to binabalatan eh. Ginagawa nila, iniluluto nila tong balat. Doon sa Taiwan restaurant. Makikita mo na lang yung kalabasa na kinakain mo doon sa kanila, may balat. Ayan. Hindi ko alam kung bakit ayaw nilang alisin yung balat. Nakakain ako minsan doon sa restaurant ng Chekwa. Yung mga street restaurant. Ang tigas ng balat. Ayaw kong kainin. Umayalis ako, hindi pa ako nakakalis eh. Nag-i-edit ako ng video ko. Guys, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe at please subscribe at manood kayo ng video ko. About dito sa pamumuhay ko dito sa Europa para makikita ninyo kung anong uri ng pamumuhay na may mga asawa ng mga taga-Czech. Kala niyo siguro mayayaman porque puti ang mga asawa namin is makwapa or mayayaman. Hindi nyo alam
kanya-kanyang sahod dito. Sabihin ninyo, kahit na yung mga, ano, kailan kayo dito. Kung may pamilya kayo rito at sinusustintuhan kayo yan sa Pilipinas, huwag kayo umasa sa sustento nila kasi kumakayo din sila rito. Hindi nila pinupulot yung ano, pirang binibigay sa inyo, mahihiya naman kayo. Huwag na lang kayong umasa. Kayo mga OFW rin, kung may manghihingi sa inyo na kamag-anak or any tigasan ninyo ang puso ninyo kapag na tulungan nyo siya isang beses, kahit na kapatid ninyo yan or kahit na sino, natulungan nyo ng ilang beses na at ganyan pa rin ang ginagawa na paulit-ulit na lang na hingi doon, hingi dito. Kung ano-ano na lang sinasabi na tuition fee or may sakit or kung hindi naman siya gumagawa ng paraan, puro na lang ikaw ang hinihintay na umaasa na lang sa tuwing sahod, nandyan na sila, hingi doon, lahat ng pamilya mo humingi sa'yo, halos wala nang matira sa'yo. Maawa ka naman sa sarili mo. Mag-isip-isip ka. Ayan. Kasi kapag balang araw, kapag ikaw rin ang nawalan, kahit na mga kapatid mo yan, sabihin mo, kapag ikaw rin nangailangan, hindi ka rin nila matutulungan. Aawain ka pa nila, no? Tapos, kahit na kapatid mo yan, gagawin ka pa ng istorya. Ayan. Diyan kayo mag-aaway-away magkapatid. Kaya kung minsan, mag-ipon kayo sa sarili ninyo. Huwag niyong itodo. Porket sabi ninyo, iaahon ko yung mga kapatid ko sa hirap. Nako, huwag kayong ganyan. Gumawa rin sila ng paraan para maiahon nila yung sarili rin nila. Kasi kapag mga ganyan sinasabi niya, tutulungan ko sila para makaahon din. Nako, huwag kayong ganyan. Aabusuhin nila kayo. Kasi kapag isang beses na hindi sila natulungan, aawain ka na nila. Kung anong sabihin sa'yo. Kaya, tigasan ninyo ang puso ninyo. Yung mga bangko ninyo na may pera, huwag ninyong i-withdraw kung halimba't nangangailangan yung mga kaibigan ninyo, kapatid ninyo, kamag-anak ninyo, isyo nagmamakaawa, i-withdraw nyo lahat yung pera ninyo para ibigay sa kanila. Nako, parang tinapon mo na lang yung pinahirapan mo sa bintana na lumipad na, hindi na babalik. Ayan ang isipin ninyo. Bigyan niyo sila ng 500 o 1,000, sabihin ninyo, huwag mo nang isauli. Ayan, gano'n na lang sabihin ninyo. Pero kung ilang beses nang sinasabing ganyan, naku, kahit na piso, huwag nyo na lang silang bigyan. At, testingin nyo sila minsan. Kung halimbawa, hindi pa kayo na umuwi kayo katapos, kunwari sabihin niyo walang-wala rin kayo, manghiram kayo sa kanila, kahit na nakikita nyo pa shopping sila, tapos sabihin niyo manghiram rin kayo ng pera, testingin niyo, hindi nila kayo tutulungan. Sabi kahit na piso lang, pambili lang ng tinapay, hindi nila kayo matutulungan. Kaya, marami na akong nasubukang mga ganyan. Kung kailangan ka rin, hindi ka rin nila matutulungan. Kaya sabi ko sa iyo, lahat ng matulong sa inyo, na tumulong sa inyo, sabihin niyo, ay, balang araw, natulungan ko yan, napag-aral ko yan, tutulungan din ako. Napo, huwag kayong umasa. Para sabihin niyo na lang, pagpasa Diyos ko na lang, sabihin ganon, hindi nila kayo matutulungan. Sabihin mo sa sarili mo, may utang na loob yan sa akin kasi nabigyan ko yan ng pera, natulungan ko nung kailangan niya pang pa-hospital. Nako, huwag mo na asahan na i-return sa'yo yan. Ayan, may ano pa ako.
Kaya, kung ako sa inyo, yung mga salary ninyo, mga OFW kayo, itago ninyo. Tapos, kung halimbawa balang araw magkakapamilya kayo, ay makikita ninyo pinaghirapan ninyo. Kahit na yung yung asawa ninyo or na hingi ng hingi. Mag-isip rin kayo. Waward design lang niya yung pera nyo, katapos buwan na lang umaasa na rin sa iyo, hindi hiniisip kung yung pera nga hinihingi sa iyo, tapos hindi binibisnis, iaalibay na lang parati. Sabing ganon. Hindi nagtatrabaho, hindi niya binibisnis, gastos doon, gastos dito, pinangsya-shopping lang na niya. Mag-isip-isip rin kayo. Kaya, ang ko sa inyo, huwag niyong ipadala lahat. Kahit na asawa ninyo yan. Magtira kayo sarili niyo, kasi hindi niyo alam kung anong ginagawa ng asawa ninyo sa Pilipinas. Pinangsya-shopping, o di kayo yung asawa ninyo, tinutulungan rin niya yung pamilya niya sa kabila. Ayun, yung nanay at tatay niya, mga kapatid niya, yung pinapadala mo sa kanya, ibinibigay dun sa kamag-anak niya. Buong pamilya, buong bayan na sinusuportahan mo. Halos dito nga, alam ko, ang hirap ng buhay dito sa mga kahit na may sakit ka, masakit ang ulo mo, kailangan pumasok ka. Kaya mag-isip kayo, tigasan niyo ang puso ninyo. Hindi lang ako nagsasalitang ganito. Karamihan sa mga nag-OFW na nararanasan nilang ganito na nung kumikita pa sila ng malalaking pera, siyempre padala doon, padala dito. Nung siya rin ang nangangailangan, walang tutulong sa kanya. Kaya yun, mag-isip-isip kayo. Huwag niyo yung lustayin yung pera ninyo na nakatago na ipadala sa kanila lahat. Kasi magsisisi rin kayo balang araw. Ayan, magluto na nga tayo at kung saan na tayo napunta. Ayan. Isarado ko to. At ayan na ko nasa kadadada. Ayan, tingnan niyo. Ayan. Tara, magluto na tayo. Kailangan ubusin ko na yung gata sa lata ng nandito. Pangatlong araw na to, kapag hindi ko naubos to, magkakamold, masisira, sayang. Kaya kailangan iluto ko na. Mahal pa naman dito. Kaya ang gata sa Europa, kailangan tipirin o di kaya iluto, huwag itapon kasi walang nyug dito. Hindi tumutubo ang nyug dito at ang mahal dito. Kumisang pahirapan pa nga ang pagbili ng gata-gata na yan. Kung saan ka Ayan. Lang yun. Ako, gigisa. Lalabas ulit ako mamaya at bibili ng mantika. Kunti lang. Ubus na. Ang mantika ko. Bibili ako mamaya. May mga mantika ako rito, butter, tsaka yung dami, kaso nga lang ayaw kong gamitin. Kunti lang. Ayan, natin. Ayan, maganda yung damit ko. Nabili ko to, baliktaran to. Pwedeng isuot na ganito dito. Tapos, pwede rin baliktaran to, maganda. Kaya, tira niyo, baliktaran kasi, isukat mo ng ganito. Isinusot ko dati, may video ako nito dito. Tapos, sabi ko, itry ko nga ganito, maganda, maganda pala. Ayan, naka-brown tayo. Ayan. At mainit na yung kawali. Tara. Ayan, kasi may ginagawa ako doon sa computer. Yan, dito muna tayo. Huwag kang maluto. Ay, binabalik-balikan ko tong cellphone na pang-record. Kasi, bumili ako ng bago ulit. Puro talpak yung camera niya, nakakainis.
lahat ng video nakuha ko sa labas, hindi ko may upload kasi ang lakas ng ugat. Ako pa naman pumili nun, akala ko mura for vlogger na katulad ko kasi kunti pa lang naman nanonood sa akin. Kapag marami nang nanonood sa akin, bibili ko yung mamahalin na. Ayan. Ayan, ganyan lang yan, oh. Nakabili ako ng anong ganito, Baguio Beef, 1 kilo, oh. 50 size lang. Ayan, oh, ang dami na, ilang ayan, lagyan natin ng tubig ngayon. Ayan, isa natin. Ng tubig. Gusto ko sa gulay kapag ganito, masabaw kasi kapag kumakain ako ng kanin, ang kinukuha ko, yung sabaw ni parati. Gawin natin parang hot pot. Ayan. Ayan, parang sinigang na. Ito, sabaw na to. Mga 2 or 3 araw ko na itong kakainin. Mawawala rin yan. Yan, lagyan natin. Tapos, lagyan natin ng magic sarap. Yan, dami na. Tapos, asin. Yan. Tapos, paminta powder. Ayan, naparami. Ganyan na lang muna. Tapos, pabayaan natin kumulo. Kumulo ng kumulo. Takpan natin. At, wait natin. Yan. Nagsahing din ako bigas. 1 kalahating mangkok lang ng ganito. Okay na. Tara. Ang daling kumulo, oh. Daling kumulo, oh. Ayan, oh. Palalambutin ko yung gulay. Gustong gusto ko sa gulay, malambot na malambot. Ayan, oh. Ayan. Takpan natin. Kumulo nga yan kanina, eh. Bilis. Ayan. Pabayaan muna natin dito. Ayan, at tayo ay magluluto rin ng mac and cheese. Paborito na anak ko ang mac and cheese, kaya hindi ay parati akong bumibili nito. Ito. Ito 500 grams to, kalahating kilo. Ano lang to, 2 beses lang niyang kainin to, or kapag nandito ang tatay niya, ubos lahat to. Ang takaw nila, mga European talaga, mahilig sila sa mga pasta-pasta. Hindi sila mahilig sa kanin. Mahilig sila sa patatas, tsaka pasta, tsaka tinapay. Yan. Kaya, ayan. At bubuksan ko na to para mayat-mayat kapag kumulo yung tubig. Alam ko na ubutom yun, hindi pa yung kumakain, eh. Ayan. Ayan, dito is may ako rito, buto ng kalabasa, oh. Pinapaano ko to. Ang daling yan sisipin yung yung tubig. Ayan, lagyan ng kunting tubig. Ayan, oh. Kunti lang. Tapos, pag tumubo na yan, ibabaon ko dun sa soil. Ayan. Ayan. Madaling kumulo, oh. Kaya, ay, nako. Medyo mainit-init ngayon sa labas. Maganda ang timpla ng klima. Maganda maglakad-lakad. Kahit na, yung iba nakikita ko kahapon, naka-t-shirt lang. Pero malamig pa rin. Parang pumasok ka sa shopping mall, sa SM, dyan sa inyo. Kasi ang shopping mall dito, hindi masyadong malamig yung aircon. Tama lang ang timpla, hindi mainit, hindi malamig. Pero dyan sa SM sa inyo, nung unang pasok na asawa ko dyan, sabi yung parang snow. Sabi niya ganon ang timpla ng klima dito sa labas. Kaya
ano yun natin? Fish ko po. Ilagay na natin. Amang ko yun. Ay, kumukulo na yung tubig eh. Diba yan, magkanda-kanda, labasan na. Ayan, yan po. Tingnan ninyo. Ayan, halos, 200 grams. Ayan, tago natin. Umakit parati itong damit na to. Pero maganda. Pang sexy. Ayan. Kailangan ko to. Ayan. At hinahintay natin mga ilang minuto. Pakuluan natin ng pakuluan. Ayan. Hintay natin. Dito muna tayo. Sa akin muna. Kasi madaling magluto ng mac and cheese. Para sa akin, madali lang. Iwan ko sa inyo kung anong ginagawa niyo sa mac and cheese niyo. Kasi simple lang ang timpla na mac and cheese ko. Ayan. At kumukulo na rin. Aba. Saglit lang. Pabayaan ko muna itong kumulo ang mga ito dito. Tapos yung kanin ko, naka-prepare na. Ayan, doon muna tayo sa kwarto ko. At patayin natin. Naglalaba ako eh. At halos 2 weeks na hindi ako naglaba. Ganito dito sa amin. Hindi kami araw-araw naglalaba. 2 or 3 weeks kami naglalaba, isang beses lang. Hindi araw-araw. Hindi katulad yan sa Pilipinas na walang ginagawa yung mga nanay at tatay na labado o laba dito tuwing umaga, katulad ng nanay ko noon. Tuwing umaga naglalaba yan. Diyan niya binibisi yung yung sarili niya. Kaya ay nako. Labandera. Kami dito hindi. Kasi yung mga damit naman namin hindi masyadong marumi. Ganito dito sa Europa, hindi pwedeng araw-araw naglalaba. Ayan. Pero tambak doon, tapos isang laba na lang. Kung marami kayong damit na pagpapalitan, pero kung 2 or 3 lang, syempre araw-arawan ninyo or di kay araw-arawin nyo or kalahating araw bago kayo matulog. Labahan ninyo. Ayan, napahaba na ang kwentuhan natin. May na tayo magkwentuhan. Salt. Ayan, nilalagyan. Nilagay ko na yung coconut. Salt is here. Ayan, give me salt daw. Ayan, naubusan kami ng salt. Lagyan po ng salt. Ayan. Lagyan ng salt. Ayan. Return that to me immediately. Yeah! Ayan. Tikman natin kung ano ba masarap or hindi ko alam. Iganyan natin to para hindi tumuloy sa sahig yung yung sabaw niya. Ang hirap maglinis. Harap. Gata-gata na. Nalalasahan ko yung gata. Lagyan natin ng kunting salt. Yan. Sabaw, parang hot pot style ba ang nangyari. Gusto ko sa masabaw sa gulay. Ayan. Malambot na. Yun natin. Man. Ang sarap. Pwede na. Kakain na ako.
Pwede na. Lagyan pa natin ng medyo asin. Yan, pwede na. Marami akong trabaho. Ano ko, maglalagay ako ng rice dito. Tapos, ayan At ako lang naman kakain kaya pwede na to. Ako naman mauubos nito Ayan. Kapag ganito sa bahay, isang kutsara, lahatan na. Hindi naman pang business Kaya tikman lang muna natin. Init. Masarap. Yung sabaw pa nga lang sarap na. Patayin na natin. Ayan Patayin na natin. Kuha tayo ng sabaw. Ilagay natin sa mangkok. Ito yung sabaw ko. Ayan Lagay natin dito. Yan. Parang hot pot. Gusto ko masabaw sa ginataan ko. Ayaw ko yung tuyo. Ayan. Tapos kain na tayo. Yan, kakain tayo. At kakain muna ako. Mamaya na tayo ayan rice with the yung ginataan ko, walang kasahog yan na meat. Ayaw ko. Kasi puro baboy at manok ang inuulam ko parati. Ay nakakasawa rin. Pero hindi pwedeng mawalan ako ng baboy dito or meat kasi yung anak ko lumalaki, matakaw yan. Kailangan ko bigyan ng karne para tumangkad pa. Ayan. Protein ang kailangan niya. Pero sa akin okay na yun. Hindi na ako tatangkad. Ayan. Mamaya na tayo magkwentuhan.